71 taon na. Subalit, hindi natin kinakikitaan ng kapaguran sa pagtupad ng kanilang pananagutan. Nakalapat siya sa pagtupad. Kitang-kita po namin yung kanyang kasipagan, yung kanyang katapatan sa pamamahala. Talagang napakaseryoso po nila pagdating sa pagtupad. Sa mahigit po na 50 taong paglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ay lubhang kahanga-hanga ang kanilang ipinakikitang dedikasyon sa pagtupad ng kanilang pananagutan. Kilalanin natin ang isa sa mga ministro na nasa tanggapang pangkalahatan na natatangi dahil sa gulang na 71 ay tila walang kapaguran sa paggawa. Nagpapamalas ng kasipagan, katapatan at dedikasyon sa pagtupad ng kanyang mga gampanin. At sa mata ng mga nakababatang kasama sa paggawa, isa siyang huwaran. Sa pasimula, sa isang malayong barangay sa bayan ng Orbistondo, Pangasinan, siya ay isang batang nagpapastol sa bukid. Ako po ay ipinanganak noong December 8, 1932. Ang buhay namin doon noon, hanap buhay, ay magsasaka. Dati araw, gumigising na. Pumunta na sa bukid. Doon na kumakain. Nagdadala na ng pagkain doon. Minsan, mga kakanin, mga isda. Pagkatapos ng pagsasaka, 6:00 ng hapon, ako po ay umuwi kasama ang aking mga magulang. Siya ay lumaki sa baryo Malayo. Malinaw pa rin sa gunita niya ang kanyang kabataan noong panahon ng digmaan. Noong panahon na hapon, talagang wala akong nakitang hapon na personal. Nababalitaan ko na lang. Kasi hindi naman ako nagpupunta sa populasyon ng Orbistondo, kundi nakatira kami sa baryo Malayo. Yung malayo, talaga malayo. At hindi nakarating ang hapon doon sa baryo Malayo. Ang kanilang pamilya noon pa man ay namuhay sa mga kaugalian ng kinagisnang relihiyon. Ito na ang kanyang kinalakhan at kinasanayan. Nung ako'y nagkaisip na, ang humubog sa akin ang lola ko para ako ay turuang pahalagaan ang pagkakatoliko. Talagang madaling araw, ginigising na ako para ako sumagot doon sa, lalo na kung nagro-rosaryo. Noong panahon noon, pagka ako nagpapastol, mayroon akong dalang maliit na Biblia. Binabasa ko yun. Nagmabasa na ako. Ano kaya ito? Sino kayang gumawa ng lahat na ito? Katulad sa pangarap ng nakararaming magulang, hinangad din nila na mabigyan ng mabuting edukasyon ang kanilang mga anak upang balang araw ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Aking mga magulang talaga estrikto at pantay-pantay ang kanilang pagtingin sa bawat isa. Nag-aral ako pagkatapos noong Liberation Elementary, tuloy-tuloy na ako nag-aral sa high school branch ng San Carlos College. Gumraduate ako noon 1952. Hindi na ako nakapagpatuloy kasi talagang problema financial. Kasi high school na yung aking yung tatlong kapatid ko, hindi maaaring sabay-sabay kami lahat. Kaya hindi na ako nakapagpatuloy sa college. Nagpatuloy naman ako sa pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop, mga kambing, baboy, pati kabayo na inaalagaan talaga. Tinitiis ang lamig ng panahon, kagat ng mga insekto. Gayunpaman, dahil sa kahirapan ng buhay,
ay kinailangang hanapin ang sa tingin niya ay mas magandang kapalaran sa malayong dako, hanggang magpasya siyang lumuwas ng Maynila. Taong 1954, tumuloy ako doon sa bahay ng aking panganay na kapatid, Juan, sa Quirino District, Project 2. Gusto kong maghanap buhay. Nakapasok ako, trabaho. Kapitbahay namin tumulong sa akin para ipasok sa construction ng katedral ng Iglesia Katolika. Pagbubuhos na tumutulong ako yun. Naranasan ko noon paghalo ng simento, pero hindi nagtagal ay natapos din. Kaya nawalan ako uli ng trabaho. Ngunit ang Diyos ay sadyang mabuti kay kapatid na Chody. Sa mga pagkakataong nawalan siya ng trabaho, ito ang naging panahon upang matawag siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Doon sa aming tinutuluyang bahay ng aking panganay na kapatid, may kapitbahay kaming Iglesia ni Cristo. Iniimbitan ka para makinig ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang tumugon yung aking kuya. Siya ay nagpatuloy, padoktrina at nabautismuhan. Pagkatapos, tinanong ako kung ano ang masasabi ko. Sabi ko ay magsasaliksik pa ako. Pagsusuri muna ako. Yung nasa isip kong kukontrahin ko na ang Biblia ay gawa-gawa lang ng tao. Nung naunawaan ko, ang Biblia pala ay salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na ako. Itinatala ko yung mga talata habang ako ay dinodoktrinahan. Itinuro ang tungkol sa sugo. Doon ako nagsabi, sa isip-isip ko, lahat ng ituturo nila sa akin, tanggap ko na lahat, wala akong pag-aalinlangan. Ako po ay nabautismuhan noong July 10, 1954 sa lokal ng Tayuman. Dumating ang panahon na siya ay naharap sa mga pagsubok sa buhay nang malaman ng kanyang mga magulang na isa na siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ilang buwan pa lang, galit talaga sa akin. Sinundo ako ng aking tatay para bumalik sa probinsya. At hadlangan ako, alisin ako sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero bilang paggalat ko sa magulang, sumunod ako. Pero dala ko na ang transfer, nagpadala ako sa lokal ng Orbistondo. Mahigpit ang aking tatay. Kapag araw na ng pagsamba, meron siyang inihanda na gagawin ko. Meron siyang shop gumagawa ng karitela, mga gulong karitela. Maghahanda siya ng dapat kong gawin para panaan na rin niya. Para ako'y hadlangan na ako ay hindi makadalo sa pagsamba. Pero iniiwan ko. May banta pa sa akin noon na kung hindi ako aalis sa iglesia, ay hindi ako bibigyan ng mana, hindi ako bibigyan ng lupa. Pero hindi ako napagkadlang. Ako ay naninindigan na tumalo sa pagsamba. Di ko dinamdam ang lahat ng ngayon sapagkat naunawaan ko talaga magdadaan ako sa pag-uusik, matinding pag-uusik. Ganito ang mga uri ng kapilyang pinagdadausan ng pagsamba noon. May pangako ang Panginoon Diyos na darating ang panahon, ang ganito ay mapapalitan ng bago. Yun mahalaga dahil utos ng Panginoon Diyos ang pagtatayo ng bahay-sambahan. Nalulugod ang Panginoon Diyos sa bahay-sambahan dahil doon isinasagawa ng mga tunay na mananamba ang ating pagsamba na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya, ang kapatid na Eduardo Manalo patuloy na nagpapatayo ng bahay-sambahan habang tumatagal, lalong nagagawa yung mataas na uri ng sambahan
sabagat yun ay talagang utos ng Panginoon Diyos. Nasaksihan din ng kapatid na Chody ang mga unang paraan ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos at kung gaano ito naging mabisa upang maipalaganap ang mga aral sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ang isa sa malakas na nakaakit sa mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo no naganap ang debate, tuwan-tuwa ang mga kapatid. Dahil yung paninindigan ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ganap na naituro, naihayag sa mga tao ang katotohanan ng Iglesia ni Cristo. Nagbunga ng maraming naakit sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil doon sa nasaksiyan din nila na debate. Pagka mayroong pamamahayag, andun kami kung paano manindigan ang sugo tungkol sa pagtuturo niya ukol sa mga salita ng Diyos. Siya na mismo, narinig ko, huwag kayong maniwala kay Manalo. Ang dapat niyong paniwalaan dito, mga kababayan, dito sa Biblia. At iyon ang itinuturo din ng kapatid na Eranio Manalo. Yan ang ipinagpapatuloy ng kapatid na Eduardo Manalo ng Iglesia, makarating sa uri na maliligtas ang lahat. Kaya ganun na lang ang pagsisikap na ginagawa ng kapatid na Eduardo Manalo para ang Iglesia ganap na may handa sa nalalapit na kaligtasan. Hindi naglaon dahil sadyang tinawag ng Diyos sa banal na ministeryo ay may kinasangkapan upang mabigyang daan ang mga unang hakbang tungo sa pagiging isang ministro ng Ebanghelyo. Narinig ko, nabalitaan ko, gusto ng kapatid na Felix Manalo na lumusong sa pagkaministro yung mga kabataan. Kaya ako ay natawagan din ng pansin na gusto ko talaga mag-aral sa pagkaministro. Dumating ang panahon noong 1964, buwan ng Nobyembre, may isang diakono, ang apelyido na Baniket. Sinabi ko sa kanya na samahan mo ako, gusto ko mag-aral sa Dagupan. Kasi yung Dagupan City, yun ang pinakasentro ng Pangasinan. Ako'y nakarating sa Dagupan para mag-aral na pagkamanggagawa. Sa awa ng Panginoon Diyos, pagkatapos ng mga 3 buwan na ang aming pag-aaral, umaga, tanghali, gabi, ang nagtuturo si kapatid na Hermine Bilin na siya ay tagapamahala noon ang tawag. Isang pagkakataon ang di malilimot ng kapatid na Chody nang makadaupang palad ang kinikilala ng mga Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Noong nangasiwa ang kapatid na Felix Manalo, sa F. Manalo mismo, pagkatapos ng pagsamba, naghintay ang kapatid na Felix Manalo sapagkat kami ay makikipagkamay sa kanya. Lahat kami na nag-aaral sa ministeryo noon na tinuturuan ni kapatid na Eranio Manalo ay nakadaupang palad namin siya. Mismo doon sa tribuna, Riverside kung tawagin. At ng Marso 5, 1955, binigyan na ako ng ang unang destino ko ay sa lokal ng Kalubawan. Hanggang sumapit ang araw na pinakihihintay na maging isang ganap siyang ministro ng Ebanghelyo sa araw ng banal na ordinasyon. Noong July 27, 1973, ako po ay naordinahan sa lokal ng Tondo na ang nag-ordina sa akin ay ang kapatid na Eranio G. Manalo. 250
5 kami na ordinahan noon. Tatlo lang kami na naiwan. Buhay pa at aktibo. Yan nga, kapatid na Milanio Bautista, nasa Nueva Ecija, tagapagturo. Si kapatid na Salino Santos, na nasa Northeast California, tagapagturo. Ang bisa ng natanggap na biyaya sa pamamagitan ng papatong ng kamay ay lalo akong nagpasya na magtalaga sa aking pagkaministro. Unang-una, makilala natin ang tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat ang pagkakilala sa isang tunay na Diyos ay ikapagtatabaw natin. Ang naunawaan ko sa pagiging ministro ay paglilingkod sa Panginoon Diyos. Paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit. Ang ministeryo, dito ang aking buhay. Dito ang lahat-lahat. Itong pinakadakilang tungkulin na maaaring matanggap ng isang naging ministro sa loob ng iglesia. Mula noon, nakaranas na siya ng sunod-sunod na pagsubok. Sumagana siya sa mga karanasan na lalong nagpatatag upang lalo niyang mahalin ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga ng kawan. No, ako'y voluntaryo pa. Nasusugo ako sa bani at kailangan akong umuwi pagkatapos ng pagsamba. Naglalakad ako. Nagkataon na mayroong bagyo at malakas ang agos. Kaya ang ginawa ko para ako'y makatawid, nagpatianod ako hanggang sa naglalamoy ako. Hawak ko yung damit, pati yung dala kong tasikes. Naglalaman ng Biblia. Kaya ako naglalakad 14 na kilometro. Higit na 1 oras. Lakad talagang mabilis. Hindi pwedeng mabagal. Hindi ko na maaabutan yung biyahe pabalik sa destino. Mayroong tinatawag na balimbuaya. Bahay ng mga buhaya. Noon, talaga hindi mo makikita langit. Talagang masukan. Tinataanan ko para mga siwa ng pagsamba. At talagang nagtsaga ako, nagtiis ako. Anumang gampanin sa loob ng ministeryo na iatang sa kanya ay buong puso niyang tinutupad. Mula sa pagiging isang destinado, ay naatangan siyang maging kalihim ng distrito at napagtiwalaan pa ng ibang kampanin. Hanggang mapagtibay ng pamamahala na maglingkod siya sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ito pong tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na italaga ito at nagsimula ang pag-opisina rito noong Mayo 10, 1971. Awa ng Panginoon Diyos, inabot na ako ngayon ng 50 taon na naglilingkod dito sa tanggapang pangkalahatan. Ang naramdaman ko sa pag-opisina ay kung saan ako itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ay isang dakilang pagpapala sa buhay ko. At ang nakatutuwa sa aming mga damdamin po, ang kapatid na Mangandi hanggang ngayon, kasama po namin sa tanggapang gumagawa araw-araw. Sa tanggapang pagkalahatan, kailanman awa ng Panginoon Diyos ay hindi ko nagpapalya. Liban na lang kung meron akong karamdaman. Ang Kachodibo ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga ministro at mga manggagawa sa tanggapang pangkalahatan, sapagkat ang pananagutan at pagtitiwala sa kanila ng kapatid na Eduardo Manalo ay patuloy nilang ginagampanan. Nagbago man ang panahon, sumulong man ang teknolohiya, ay nanatili siyang kaisang diwa ng pamamahala. Nagsikap siyang makaagapay sa pag-unlad ng teknolohiya. Noon kasi, ang gamit, makinilya. Ay hindi ba ako marunong diyan sa computer. Wala akong alam diyan.
Mula noong 1990, yun ang tanda ko, noon nagsimula ang computer. Sa computer na inilagay sa tanggapan, nakaagapay ang Kamagandhi. Ang kanilang naipamalas yung kanilang pagsunod sa tagubilin, madali silang turuan pagdating sa ganyang teknolohiya. Habang kinagampanan ni kapatid na Chody ang mga pananagutan sa tanggapan, ay dumating din ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Subalit malimit na ang mga ito ay isinasantabi muna upang ipagpauna ang kapakanan ng iglesia. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, ang naging inspirasyon ko ang aking pamilya. Nagkaroon ako ng anak na babae. Ang pangalan ay Ruby. At siya naman ay napangasawa ng ministro na ang aking manugang ay si Dean Ancheta, na sa ngayon ay nagadestino sa Los Angeles County. Nagkaroon kami ng anak na lalaki. Ang pangalan ay David. Sa kasalukuyan, sa awa ng Panginoon Diyos, naglilingkod sa isang sangay ng gobyerno sa LTO. Dumating man ang pandemya, ay ipinagpatuloy niya ang anumang gampaning iniatang sa kanya ng pamamahala bilang ministro ng Ebanghelyo sa loob ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Noong panahon na nagkaroon ng pandemya, ay hindi na ako pinapasok mula noong Marso 2020 hanggang sa 2022. Ay doon ko nadama talaga ang pagmamahal ng pagmamalasakit ng pamamahala na maingatan ang aking karapatan para maingatan din na huwag akong mahawa sa mga sakit para makapagpatuloy pa ako sa pagtupad ng aking tungkulin. Ay dahil doon sa kasagsagang panahon ng COVID, marami namamatay talaga. At noong humupa na yung sakit na COVID, tinagtibay na ako ay makapangasiwan at pagsamba. Yan ang talagang pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan. Si kapatid na Chody ay nanatiling kamalasakit ng pamamahala mula pa sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo. Matatag na itinaguyod niya ang banal na ministeryo sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo at hanggang sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganap kong naunawaan na ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ay totoong napakahalaga. Sawa at tulong ng Panginoon Diyos sa edad kong ito na 91 na, halos 70 taon na ako sa ministeryo mula sa pagkaboluntaryo hanggang sa kasalukuyan. Sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, nakita ko ang pagmamahal ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ang lahat, lalo na sa panig ng mga ministro, maging ang pamilya, ay makasama talaga sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kapatid na Eduardo V. Manalo, pinakamamahal na kapatid na kapamahalang pangkalahatan. Nawa patuloy na kayo ay tulungan ng Panginoon Diyos, ipagkaloob ang natatanging kalusugan, puspusin kayo ng karunungan mula sa ating Ama. Manatili kayong makapangyarihang leader para ang Iglesia makarating sa kasakdalan hanggang sa matamo ang kaligtasan. Isa siyang magiting na ministro ng Ebanghelyo. Isang ministrong naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan. Matapat na ginugol ang mahigit sa 50 taon ng kanyang buhay sa pagtupad ng iniatang na gampanin. Handang ihandog ang kanyang nalalabing buhay, alang-alang sa pagmamalasakit sa Iglesia.
nangako itawagin na para maglingkod sa tanggapang pagkalakad. Itinalago ko na ang sarili ko na ako ay magtatapat, makikipagkaisa, sinusunod ang lahat kung ano ang ipinatutupad ng pamamahala. Sapagkat ako'y sumasampalataya kung saan ako itinalaga, doon ako gagantimpalaan ng kaligtasan. Nawa, tulungan ako ang Panginoon Diyos. May tagulit ko pa ang tungkulin ipinagkatiwala sa akin, sapagkat dito nakasalalay ang aking pong kaligtasan pagdating ng araw ng pag-uupo. Sa edad ko ngayong na 91, palawikin pa ang aking buhay. At itong nalalapi, gagamitin sa aking mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Tulungan nawa ako.